ng mga references patungkol sa December 2023 inflation report. Ngayon po, ay kinagagalak ko pong ipakilala si Marinduque, PSA Marinduque Chief Statistical Specialist, Ms. Gemma N. Opis na siyang mag-uulat ng tungkol sa paggalaw ng mga presyo ng ating mga bilihin sa lalawigan ng Marinduque nitong nakalipas na December 2023. Ating pakinggan ang report ni CSS Office. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office, ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa lalawigan para sa buwan ng Disyembre 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa lalawigan ay mas bumagal sa antas na 3% nitong Disyembre 2023. Noong Nobyembre 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 4.4% at 9.1% naman noong Disyembre 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang Disyembre 2023 ay nasa antas na 7%. Mula sa mga probinsya at highly urbanized city na bumubuo sa rehiyon ng Mimaropa, ang Marinduque ang nakapagtala ng pinakamababang inflation rate nitong Disyembre 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre 2023 kaysa noong Nobyembre 2023 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 2.6% inflation at 93.6% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagal ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses sa antas na negative 8.4% mula sa pagtaas noong nakaraang buwan. Gayun din ang pagbaba ng presyo ng fish and other seafood sa antas na negative 5.3% mula sa pagtaas noong nakaraang buwan. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mabagal na paggalaw ng presyo ng cereals and cereal products sa antas na 13%. Pangalawa naman ang pagtaas ng presyo, ngunit sa mas mabagal na antas ng restaurants and accommodation services sa nakaambag ng malaki sa mababang antas ng inflation nitong Disyembre 2023 kaysa noong Nobyembre 2023. Ito ay may 5.7% inflation at 3.8% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mabagal na paggalaw ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 5.7% inflation. Ang ikatlong commodity group na nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre 2023 ay housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.2% inflation at 1.1% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. LPG na may 2% inflation at kuryente na may 7.8% inflation. Pagdating sa overall inflation nitong Disyembre 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 2.6% inflation at 37% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod.
Cereals and cereal products na may 13% inflation, particular dito ang bigas. Coffee and coffee substitutes na may 9.5% inflation, particular ang kape, at milk, other dairy products, and eggs na may 5.5% inflation, particular ang itlog. Ang pangunahing commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Disyembre 2023 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.2% inflation at 20.2% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 7.8% inflation, bayad sa supply ng tubig na may 58.8% inflation, at uling na may 8.4% inflation. Ang restaurants and accommodation services ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Disyembre 2023. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 5.7% inflation at 12.3% share sa pangkalahatang inflation. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 5.7% inflation. Sa 13 commodity groups, 6 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 2.6% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.2% inflation, restaurants and accommodation services na may 5.7% inflation, personal care and miscellaneous goods and services na may 5.5% inflation, recreation, sport, and culture na may 8.4% inflation, at clothing and footwear na may 1.4% inflation. Samantala, 4 na commodity groups naman ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 5.8% inflation, health na may 1.5% inflation, at information and communication na may 0.9% inflation, at transport na may negative 0.2% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Nobyembre 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Alcoholic beverages and tobacco na may 9.2% inflation, education services na may 3.2% inflation, at financial services na may 0% inflation. Nagpakita naman ng pagbagal sa pagtaas ng presyo ang mga pangkat ng pagkain sa lalawigan sa antas na 2.4% nitong Disyembre 2023 mula sa 6.4% noong Nobyembre 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.7% inflation, particular dito ang karne ng manok. Milk, other dairy products, and eggs na may 5.5% inflation, particular dito ang powdered milk. Ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.4% inflation tulad ng dahon ng laurel, bigas na may 15.3% inflation, mais na may 7.1% inflation, at flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 7.9% inflation, at fruits and nuts na may 4.8% inflation katulad ng saging.
Nagpakita naman ng pagbagsak ng presyo nitong Disyembre 2023 mula sa pagtaas ng presyo noong Nobyembre 2023 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 8.4% inflation tulad ng repolyo. Fish and other seafood na may negative 5.3% inflation gaya ng bangus at oils and fats na may negative 1.2% inflation, particular dito ang mantika. Sa kabilang banda, nanatili naman sa kanyang inflation rate noong Nobyembre 2023 ang sugar, confectionery and desserts na may 1.3% inflation, particular ang asukal na pula. Nitong Disyembre 2023, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 3.2%. Noong Nobyembre 2023, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 5% at 9.2% naman noong Disyembre 2022. Ang average inflation rate para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Disyembre 2023 ay naitala sa antas na 7.7%. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Disyembre 2023 ay ang pagbaba sa antas ng inflation ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 3.1% inflation, ito ay may 94.2% share sa pagbagal ng inflation. Restaurants and accommodation services na may 5.7% inflation at 3.5% share, at clothing and footwear na may 0.3% inflation at 1.2% share sa pagbagal ng inflation. Nitong Disyembre 2023, ang naitalang Consumer Price Index or CPI ay 130 pesos and 70 centavos. Ang CPI ay isang pamantayan para sukatin ang pagbabago sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na karaniwang binibili ng mga mamimili. Ito ay ginagamit upang masuri ang inflation at malaman ang paggalaw ng halaga ng pera ngayon kumpara noong base year na 2018. Noong Nobyembre 2023, ang naitalang CPI ay 131 pesos and 30 centavos at 126 pesos and 90 centavos naman noong Disyembre 2022. Sa kabilang dako, ang purchasing power of peso nitong Disyembre 2023 ay bahagyang tumaas sa 0.77 or 77 centavos mula sa 0.76 or 76 centavos noong Nobyembre 2023. Ang purchasing power of peso o PPP ay isang indicator na nagpapakita kung magkano ang halaga ng piso o 1 peso ngayon kumpara noong base year na 2018. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lalawigan ng Marinduque sa buwan ng Disyembre 2023. Maraming salamat at magandang hapon. Ang Philippine Statistics Authority Marinduque Provincial Statistical Office ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa lalawigan. Maraming salamat CSS Office para sa ulat ng December 2023 inflation. Ngayon, magtutungo po tayo sa ating Q&A segment.
Para sa mga nais pong magtanong mula sa Google Meet, maaari pong gamitin ang raise hand feature upang kayo ay matawag at para naman po sa mga magtatanong online, maaari pong ikomento ang inyong mga katanungan sa ating comment section. For documentation purposes, kindly state your name and affiliation. Maaaring pakilimitahan lamang po ang inyong mga katanungan sa paksang ating pinag-uusapan ngayong hapon. Ngayon ay handa na tayo para sa ating Q&A segment. Meron po tayong katanungan. Ang una po nating katanungan is, bilang dumaan po ang December, peak season, maraming bumili ng mga tao. Sa report, bumaba ang inflation rate last December. Ano ang kahulugan? Bakit tumaas ang inflation rate gayong tumaas ang demand lalo na sa pagkain? Gayong bumaba po pala. Ang demand, bumaba ang inflation ngayong December, gayong tumaas ang demand lalo na sa pagkain. Okay, salamat po sa unang tanong natin. So, ipinakita po sa aking, sa inyong mga nakita kanina sa naka-display po na presentation na mula po sa buwan ng Nobyembre hanggang sa Disyembre 2023, nagkaroon pa rin naman po ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kaso po ay mas mabagal lang po yung pagtaas na nangyari. Kasi makikita po natin yung sa mga pagkain pa lang po, dahil po ang nabanggit ay yung dumaang peak season ng Disyembre na marami pong namili ng pagkain para sa iba't ibang mga celebration, mga activities sa mga opisina, sa mga bahay, tumaas pa rin po naman ang mga presyo. Nagkaroon po ng 2.6% na pagtaas. Pero kung i-compare po natin siya sa November 2023, ay mas mababa po yung pagtaas. So, nagkaroon po ng increase or pagtaas ng presyo ng mga bilihin, antas ng mga bilihin, pero sa mas mababang rate po. Mas mabagal po yung pagtaas. Mula sa 6.4 ng November at bumaba po siya, bumagal po ang pagtaas ng presyo, naging 2.6% na lang po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po sa inyong kasagutan, CSS Office. Muli po, inaanyahan po natin ang ating mga kalahok sa Google Meet. Kung sa inyong mga katanungan, maaari po natin gamitin ang raise hand features upang kayo po ay matawag. At para po ulit sa ating mga audience mula sa online view sa Facebook, maaari pong ikomento ang inyong mga katanungan sa ating comment section. Muli po, paalala, maaaring pakilimitahan lamang po ang inyong mga katanungan sa paksang ating pinag-uusapan ngayong hapon.
Okay po, if there are no more questions, we will be ending our question and answer segment. Again po, inaanyayahan po ang ating mga kalahok mula sa Google Meet. Kung may karagdagang katanungan pa po sa patungkol sa press conference inflation report for December 2023. Baka po may nais ibahagi ang ating kasamahan para po sa ahensya ng DTI tungkol po sa presyo ng para sa buwang 2020 para sa buwang December 2023 po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Yes, yun. Yung kung mapapansin kasi, yung inflation rate ngayon, 5% na yun yata yung pinakababa the whole year. Ibig sabihin lang po ay yung purchasing power ng ating mga consumers ay tumaas po ang purchasing powers ng ating mga consumers enabling them na makakontribute doon sa economic sector, so sa ekonomiya ng Pilipinas. Ibig sabihin hindi ganun yung significant na itinaas ng ating mga bilihin. So yun yung kumbaga nagbalance siya doon sa pambili ng mga tao versus doon sa pagtaas ng noong mga bilihin. Usually naman yata, Ma'am Gemma, pagdating ng mga ganitong month, December, ganun yata yung nagiging trend. Parang ganun yata, di ba? So, it's a positive naman. It's a positive thing naman na ganun yung nagiging balance natin kumpara sa ibang mga buwan. That's it. Thank you. Okay po. Maraming salamat po again. And para po sa iba pa pong katanungan mula sa participants po natin sa Google Meet, maaari pa pong gamitin ang raise hand features upang kayo po ay matawag. At para po ulit sa mga participants natin po online, maaari pong ikomento ang inyong mga katanungan sa ating comment section. Again, we will be counting 10 seconds po to end this question and answer segment. Start na, sir. Okay, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. If there are no more questions, we will be ending our question and answer segment. We would like to thank our press media partners for joining us in this December 2023 Inflation Press Report. Sana po ay patuloy niyo po kaming suportahan, and you may visit our web pages www.psa.gov.ph at maaari niyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page www.facebook.com/PSA Marinduque para po sa mga mas marami pa pong update. Once again, I'm Danica Gamara ng Marinduque Provincial Statistical Office. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. At para naman po sa ating mga participants sa Google Meet, may we please request everyone to please open your camera for a picture opportunity po.